Nagbabalik po unang balita mga igan. Sa mga oras na ito, tahimik pa rin ang Mendiola, Maynila. Pero mamaya po inaasahan dadagsan na rin doon ang mga ralista na magsasagwa po ng kilos protesta. May live report si Micaela Papa. Mika. Igan, naka-full alert na nga ang pulisya dito para sa mga inaasahang kilos protesta sa Mendiola, alinsunod sa zona ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa ngayon, hinihintay pa ng puwersa ng Mendiola PCP ang augmentation na manggagaling pa raw sa Region 4. Base kasi sa karanasan nila sa mga nakalipas na zona, ay kailangan pa raw nilang magdagdag ng bilang ng pulis na nakakonsentrate dito sa Mendiola. Igan, may utos na rin kanina na pagpatak ng alas 6 ng umaga, isara na nga ito nga nalalabing nakabukas na gate dito sa Mendiola Peace Arc at kita nyo naman nakasara na ito sa ngayon. Pero sa mga oras na ito ay wala pa rin mga relistang namamataan dito sa lugar. Bagay na ikinagulat nga ng pulisya dahil nga base sa karanasan nila, alas 4 pa lang ng umaga ay may nagproprotesta na dito sa harapan ng gate. Gayunman, nakahanda na ang kanilang mga barikada, naka-standby na rin ang mga fire truck ng Bureau of Fire Protection at naglagay na rin sila ng mga support strut sa gate ng Mendiola Peace Arc para hindi ito matumba sakaling magkaroon ng tulakan. Paniguro naman ng pulisya, magpapatupad sila ng maximum tolerance sa lahat ng nagproprotesta. Yan muna ang latest mula sa Mendiola. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Mendiola sa Maynila. At para sa pinakahuling balita sa Batasang Pambansa, punta na natin live ang ating kasamang si Connie Sison. Connie, kamusta dyan? Yes, Igan, mapayapa rin naman ang sitwasyon dito naman sa loob mismo ng Batasang Pambansa. At napag-alaman nga natin na may doon dadalo na 2,000 na mga mababatas para makinig sa SONA mamaya ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero syempre nakapagpahayag na, nauna nang nakapagpahayag yung kampo naman ni dating Pangulong Gloria Arroyo na hindi ito dadalo mamaya. Samantala, meron din tayong mga nakita naman na mga canine dogs o yung mga bomb-sniffing dogs na naglilibot na sa vicinity dito naman sa Batasang Pambansa. Ito raw ay parte ng seguridad para masiguro talaga na magiging mapayapa ang idaraos na SONA maya-maya lamang. At sa labas naman ng Batasang Pambansa ay merong pinakalat na 7,000 na mga pulis all over Metro Manila at 1,100 ay personnel ng MMDA. Diyan naman along Commonwealth Avenue at nakita natin sila kanina pang alas 5 ng umaga ay handang-handa na daw sila para i-guide yung mga motorists para naman dun sa rerouting scheme na gagawin doon. At ayon nga kay Metro Manila Police Head Chief Superintendent Alan Purisima, yung southbound part ng Commonwealth Avenue ay magiging open to traffic sa buong maghapon. At yung lanes naman sa Commonwealth Avenue southbound part ng Shopwise U-turn slot until dun sa San Simon slot ay magiging para naman sa northbound. Para dun sa detalye, ibibigay na lang natin yan maya-maya lamang. Pero dito naman sa loob mismo ng Batasang Pambansa, Igan, yung mga VIPs ay expected natin na mag-enter o pumasok sa mga gates ng north and south. At yung main lobby ay mananatiling nakasarado naman para doon sa pagpasok naman ni Pangulong Noynoy Aquino at until after ma-deliver niya yung kanyang SONA speech ay saka lamang ito bubuksan. Naka-full alert status pa rin ang PNP, syempre pa, at pinatutupad pa rin ang no firearms policy at maging ang no-fly zone dito naman sa Batasang Pambansa sa 1 kilometer radius from 1 to 6 p.m. At para lamang dun din sa kaalaman ng ating mga kababayan, 6 na buwan, sinisimula na yung brainstorming at research para sa SONA. At pagdating naman ng Pebrero, nagpapadala na ng mga memo yung Presidential Management Staff sa lahat ng ahensya at departamento para sabihin ng kanilang accomplishment reports at pagkatapos ay sisimula ng gawin yung speech ng Pangulo na yung pangunang draft na dadaan naman sa pagbabasa at pag-i-edit daw mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Maiksi pero malaman, yan daw ang dapat nating i-expect dahil yan ang trademark mismo ni Pinoy at gusto raw niyang nakasulat sa Filipino ang kanyang mga talumpati na binigyang kulay naman ng mga salawikain at malalim na Tagalog. Mahilig din daw ang Pangulo na maglagay ng statistika at numero sa kanyang mga talumpati kaya yan daw ang atin namang i-expect mamaya sa kanyang speech dito naman sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino mamaya. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie. Samantala, asahan na raw na uulanin ang SONA ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, partikular na makararanas ng maulap na himpapawid na may kalat-kalat na ulan ang Visayas, Mindanao, Southern Luzon, kabilang na po dyan ang Metro Manila. Bunsod dito ng tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Samantala, isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa
Huli itong namataan sa layong 360 kilometro, silangan-hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, posible raw itong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Sa unang taon ng Pangulo, mayroon na bang pagbabago? Simula pa lang ng kanyang panunungkulan, nangako na po si Pangulong Noynoy Aquino ng malinis at tapat na pamamahala. Sa ika-6 na bahagi ng serye ng special report ng GMA News sa unang taon ng Pangulo, tingnan natin ang sitwasyon ng ating gobyerno at mga naglilingkod dito. Ang pangako ng Pangulo sa report ni Bernadette Reyes. Ang kulungang ito sa bayan ng Bato sa Catanduanes, hindi lang mga sospek sa krimen ang laman. Kapag walang huli, sa selda rin natutulog ang mga pulis na off-duty. Ito po ang detention cell. Ginagamit na yan ng mga personnel ko kasi wala pa kaming barracks dito. Huwag po kayong mabahala. Tapos na ang ganitong kalakaran. Paano nga naman kayo magiging alagad ng batas kung wala naman kayong sapat na kasanayan at panahon? Paano magellan ang inyong kagamitan? Sa social contract na naglalaman ng mga pangako ng Pangulo, bibigyan daw niya ng sapat na suporta at kagamitan ang mga nasa serbisyo sibil, militar at kapulisan. Ang Pangulo, nakaisang taon na sa pwesto. Ang mga himpilan ng mga pulis sa 11 bayan ng Catanduanes, naghihintay pa ring mabigyan ng atensyon. Naka-squat lang kami dito sa LGU. May gusali nga ang crime laboratory ng probinsya, halos wala namang lamang gamit. Ang kaisa-isang timbangan, hiniram pa sa ibang probinsya. Kung hindi siya makaya dito sa, sa Piclo setting, in-examine natin sa regional office. That means sa Albay pa, sa Legazpi. Opo, Catanduanes is type 1 fat. Hindi na nakapagtataka noong 2010, 1% lang ng mga krimen sa Catanduanes ang nasolusyonan o nahanap ang sospek, pinakamababa sa buong bansa. Alam natin ang pakiramdam na mapagkaitan ng hustisya, na mabaliwala ng mga taong pinagkatiwalaan at inatasan nating maging ating tagapagtanggol. Si Mang Efren, 3 taon ang hinintay bago nahuli ang sospek sa paghahasa at pagpatay noong 2007 sa kanyang 14 na taong gulang na anak. Hindi raw agad na autopsy ang katawan ng biktima, kaya ang mga impormasyong makapagtuturo sana sa salarin hindi agad nakuha. 2 taon matapos ang krimen, sakalang nagkaroon ng sariling crime laboratory ang Catanduanes. Sa buong bansa, 12 probinsya pa ang walang sariling laboratorio para makapagproseso ng mga ebidensya sa krimen. Lampas 1,000 police station naman, nakikigamit lang ng lupa at gusali. At paano ka kaya mapapanatag sa kakayahan ng kapulisan kung ang bawat pulis sobra-sobra sa itinakdang bilang ang mga taong pinoprotektahan? Kulang-kulang na sa armas, lubha pa pangangailangan para sa libu-libong mga sasakyan. Nilaan po ay lampas 11 billion pesos para sa iba't ibang kagamitan ng ating pong sandatang lahat. Nandiyan na po yung mga barko at other watercraft, nandiyan po yung helicopters para sa ating Air Force, nandiyan po yung mga rifle para sa ating Philippine Army. Sa kainitan ng usapin sa mga isla ng Spratlys, pinadala ng militar ang pinakamalaki nitong warship para magpatrol malapit sa mga isla. Ang barkong pandigma, World War II pa lang, ay naglalayag na. Paparating naman ang isa pang warship na pinaglumaan ng Amerika. Katatapos lang ng 15 taong modernization program ng Armed Forces of the Philippines nitong Disyembre. Pero halos 10% pala ng dapat sana'y 300 bilyong piso ang nakuha ng militar. Ngayong taon, naglaan pa ang Pangulo ng 11 bilyong piso para sa programa. Bukod pa ito sa 5 bilyong piso na inilaan ng gobyerno ngayong taon. Pero malayo pa rin daw ito para sa minimithing modernisasyon ng sandatahang lakas. We will strengthen the bureaucracy. We will reward those who have done the rightful thing to our people. And at the same time, we will also wield a very big stick for all of those who think that an opportunity to serve the people is an opportunity to oppress them. Ang gobyerno pa rin ang numero 1 employer sa buong bansa. Hanggang noong 2004,
Umabot na sa 1.2 milyon ang mga kawani sa serbisyo sibil. Pero ayon sa pag-aaral ng Civil Service Commission noong 2006, ang pasweldo ng gobyerno mas mababa ng 40 hanggang 74% kaysa sa mga pribadong kumpanya. Nitong Hunyo ay pinatupad ng administrasyon ng huling bagsak sa dagdag sahod ng mga kawani ng gobyerno sa bisa ng inamyendahang Salary Standardization Law. Kaya sa kabila ng aumento, hindi pa rin makasabay ang kanilang sweldo sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kung walang kurap, walang mahirap. Bago pa maluklok sa Malacanang pangako ng Pangulo, magtatalaga raw siya ng mga tao sa gobyerno batay sa kakayahan at hindi sa personal na interes. Kauupo pa lang sa pwesto, binawi na ng Pangulo ang halos 1,000 umano'y midnight appointments ng Administrasyong Arroyo. Ilan naman sa mga naluklok sa pwesto, batay sa pagsisiyasat ng GMA News, kabilang o konektado sa mga nagpondo sa kampanya ng Pangulong Aquino noong eleksyon 2007 at 2010. Batikos ngayon kay Aquino, nasa pwesto ang tinaguriang mga KKK o kaibigan, kaklase at kabarila ng Pangulo. Gaya ni Land Transportation Office Chief Virginia Torres, Interior and Local Government Undersecretary Ricardo Puno, Finance Secretary Cesar Purisima, at ang nagbitiw ng Direktor ng Bureau of Corrections na si Ernesto Jokno. Hindi po kasi pwedeng mag-appoint ng taong hindi ho naniniwala dun sa pinaniniwalaan ni Pangulong Aquino. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Sa pagsisiyasat ng GMA News, marami sa appointees ng Pangulo sa gobyerno kailangan pang sumailalim sa eligibility requirements ayon sa pamantayan ng Civil Service Commission o CSC. 61 undersecretaries at assistant secretaries na inappoint ng Pangulo. Gayon din ang 77 direktor, wala pang career executive service eligibility. Ang presidential appointees po are exempted. Hindi naman po sila regular employees of the government. They serve at the pleasure of the president. Pero ayon sa administrative code, paglagpas na 1 taon, dapat na silang kumuha ng eligibility exam. Ang hindi tumupad dito, maaaring palitan. Layunin ko na sa pagbaba ko sa katungkulan, masasabi ng lahat na malayo na ang narating natin sa pagtahak ng tuwid na landas. Ang pagbabagong pinapangarap ng Pangulo, pangarap din ng maraming Pilipino. Ako si Bernadette Reyes, nag-uulat sa pangako ng Pangulo. Philippine Ascals, babawi raw sa susunod na laban nila kontra Kuwait sa Huwebes. Norway nagluluksa sa pagkamatay ng mahigit 70 tao sa magkasunod na pag-atake. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga.